Hello guys. Kamusta kayo? So matagal din ako hindi nakapag-upload ng video guys. So ang dumi ng kuko ko kasi nag-aayos ako guys dahil magpapasukan na. So kailangan natin na namili tayo and then hindi ko pa rin siya na-display, hindi ko pa siya na-unbox. Nandiyan o, dalawang box yung pinamili ko. Tapos meron pa ako isang malaking bag galing sa Divisoria last Sunday. So plano ko ulit mag-Divisoria sa linggo, pero titingnan muna natin yung budget natin kasi nga guys, yung pinamili kong school supplies ay sumobra ako sa budget. So etong hawak ko, ito yung kinita ko sa GCash ng ng June. Sa buwan ng June, ito ang kinita ko sa GCash guys kasi dati halo-halo lang yung pera ko, yung puhunan at saka yung tubo. Hindi ko nakikita kung magkano yung tinutubo kasi minsan nagagalaw ko nga siya. So tinry ko siyang i-save lahat ng mga tinubo ko. So bawat transaction nilalagay ko na rito yung kinikita ko, yung binabayad nila sa GCash ko. Binubukod ko yung puhunan ko. So ngayon guys, ito yung kinita ko. Pero ito guys ay 3 weeks lang kasi yung another 1 week naging busy ako, so hindi ko na ibubukod dahil lagi akong busy. So tarantitious ang Inday, so ayan, nahalo-halo ko na. So pero may mga screenshot ako kung alin lang yung mga tubo na hindi ko na ilista. So 1K na yung hindi ko na ilista guys, naka 1K ako sa 1 week. And then ito guys, hindi ko alam kung magkano ito kasi mga almost 3 weeks ito siguro. Kasi yung nakaraan, may git 1 week siguro, 1K yung kinta ko. Kasi ang kagandahan sa GCash guys, pag may daig mo pa talaga yung 5-6 guys. Kasi pag again may nag-cash in sa'yo ng 3K, tapos mamaya may nag-cash out sa'yo ng 3K. Nag-cash out ng 3K, tapos may nag-cash in ng 3K. So yung pera mo, naglaro-laro lang sa cellphone mo, kumita ka na. Ang galing guys, no? So yun dati kasi guys, kunti lang yung puhunan ko, nasa 2K, 4K hanggang 5K, minsan naging 8, minsan nagagastos ko. So maliit lang. Tapos nung nag-try ako na since may hiniraman ako ng pera, tapos sabi niya, sige gamitin mo muna. So yung ginamit ko sa GCash. Kaya medyo lumaki yung ating puhunan sa GCash. Tapos kahit papaano bago magbakasyon last time, di ba, nung nagbakasyon, ay nakapagtabi tayo kahit papaano. So yun ang ginamit ko sa pag-GCash guys. So sandali guys, I will. So ayan, yun na nga guys. So kuwentahin natin ito dahil nga yung pambayad ko sa bahay ko, guys ay nagamit ko sa pamimili ng school supplies kasi sumobra ako ng budget. So yan, ay bubuksan natin ito para magamit ko sa GCash kasi nga yung pambayad ko sa bahay, tapos yun na dapat yung yung nasa GCash ko na dinagdag, ngayon sumobra ako, so kailangan nating palitan. So kailangan ko siyang buksan ulit. Mag-ipon na lang ulit tayo ngayon sa GCash ngayong August para umpisa ulit ng 1, di ba? So ngayong July, hindi ko na din nailista kasi nga sobrang busy na naman ako guys. Halos wala naman akong time kahit sa sarili ko. Puro puyat ako kasi busy-busyhan. Kahit di masyadong ma-customer, ay nagliligpit ako ng mga ayan kagaya, sabog-sabog na naman. Aayusin ko na naman ulit kasi nga pinapatong ko lang minsan kasi nagmamadali ako kasi pag nagkasabi, minsan kasi guys sa tindahan, minsan tutulog-tulog ka kasi wala masyadong nabili, tapos minsan naman pag may bumili, sabay-sabay naman sila, so ang hirap din, di ba? So ngayon, mag-isa ka lang, talaga matataranta ka, ayan kagaya dito. So bubuksan na natin guys, bilangin natin kung ilan siya. So tingnan natin guys. So what's up guys, so ang ating GCash ay umabot ng 4,000 pesos sa isang buwan yung tinubo ng ating pera. By the way guys, bali ang ginamit ko lang na puhunan sa GCash is bali nasa 10K lamang yung naglalaro na labas-masok lang siya. And kasi meron akong puhunan na 20K sa GCash, and then sometimes nahihiram ng kapatid ko kasi kung malakas dito sa akin ng GCash, mas malakas sa kanya. So minsan nauubusan siya, so naipapasa ko sa kanya ang 12K, 10K, mga ganyan, 8K. So ang GCash kong madalas ay nasa kanya yung kalahati. So madalas ay 10K lamang yung naglalaro sa akin GCash guys. Kasi minsan pag sobrang malakas yung cash in guys ay naglalaro tayo sa 15K. Pero madalas di naman yung nauubo sa isang buwan kasi papalit-palit na lang siya. And then yung kapatid ko, pag naubusan naman ako, siya naman yung nagsasalin sa akin ng GCash. So ganun lang yung senaryo naming dalawa. Pag ako naubusan, to the rescue yung kapatid ko. Pag siya naman yung naubusan, ako naman yung rescue sa kanya. So yun guys, napakaganda ng GCash nga pala ngayon, no? Lalong-lalo na sa GCash kasi guys. Ngayon kasi guys, mahal na rin yung pagpapakash in sa GCash. Kung doon ka lang talaga sa mga pakash inan umaasa, lalo na maliliit lang yung ating puhunan, mga ganun. Sa unang buwan kasi guys, meron kang free na 8K na walang charge. Pero ngayon, dati kasi walang charge, wala kang babayaran na kahit ano. Pero ngayon kasi, kagaya sa isang kadalahan, pag nagpa-GCash ako last time, may charge na sila bukod pa kay GCash. Sa kanila 1%, tapos sa kay GCash, pag sumobra ka na ng 8K, meron ka ng 2% na charge. So, bali 3%. So, wala ka nang tutubuin. So, lahat na lang ay mapunta sa GCash. So, ang ginawa ko guys, ay humihiram na lang ako sa kapatid ko. Sa kanya na lang ako dumepende ng ng pang cash in sa aking cellphone. So, ngayon guys, nagkaroon nga ako ng malaki puhunan kasi nakaipon ako ng malaki-laki. So, nilagay ko siya sa GCash. And then yun ang aking pinaiikot-ikot. So, yun na nga guys. Kasi nitong June lang ako, nakabuo ng 20K sa GCash. Kasi yun yung mga ibang naipon ko sa pagtindahan ko. Kasi nga dito sa tindahan, dahil nga nagbakasyon, diba? Dahil nag-module bago pa magbakasyon. So, humina ang aking tindahan. So, ayun na nga guys.
guys, may bumili kasi kaya natigil tayo sa pagbablog. Yun na nga guys, sobrang ganda pala ng negosyo na to. Yung pera mo, gumagana, labas-masok lang sa cellphone mo, may nag-cash in, may nag-cash out. Tapos kumita ka na guys. Sobrang nasusolve na yung pangkain ko araw-araw. Yung budget ko araw-araw na pangkain, sobrang nasusolve na. Minsan nga inisip ko, minsan kumikita pa ako ng sobra. Depende sa mga naglalaro at sa mga nagpapakash in at nagpapakash out. Depende kung minsan kasi may araw na konti lang ang nagpapadikas, mayroon namang araw na sunod-sunod. So, asa na nga ba ako guys? So, ba yun, nakalimutan ko na naman. Ay. So, yun na nga guys, ang nangyari is, dapat talaga mayroon kang malaking puhunan sa GCash para malaki din yung iyong tubuin. At saka ang isang kagandahan dito sa akin guys is wala akong kalaban sa GCash kasi yung katabi ko minsan meron, minsan wala. So, yun. Kaya pumapalo talaga yung GCash natin. Mayroon yung namang GCash ko syempre hindi naman talaga kumbaga sa akin kung sino may gusto o kung kaya nila yung rates ko, pero hindi naman ganun kamahal guys. Oh my god, lagi na lang nakat yung aking video guys kasi may nagpa-GCash, may tumawag, may nagpa-burger. So yun nga guys, labas-pasok lang yung pera ko. Mga around 10k lang yung naglalaro talaga. Usually, minsan nga 5k lang yung naglalaro. Minsan, naubos na yung 5k tapos may magpapa-cash out. May mga sunod-sunod naman na cash out, 1k, 500, mga ganun hanggang mag-uulit yung 5,000. Tapos susunod meron ang magka-cash in. Ganun lang guys, palaro-laro lang. So kaya yun guys, ganun lang talaga ang GCash. Kailangan lang mo lang talaga na may malaki kang puhunan. Kasi pag maliit yung puhunan mo, maliit lang din yung kita mo. Pero pag malaki yung puhunan mo, malaki din ang kita mo, panalo guys. So, hindi ko ina-expect na ang kikitain ko ay umabot ng almost 4K kasi 3,900. Kasi nung after 3 weeks kasi guys, naging busy ako, tapos umuwi ako ng province. Tapos umuwi ako ng probinsya, so hindi ko, 2 days din yun guys 2 days din na wala akong GCash. Pero, umabot pa rin tayo ng 4K. Oh my god, diba guys, sobrang blessings yung ganong kitaan. Kaya yun, yung dagdag kita talaga yung sa tindahan guys. Kaya kung may pera kayo na extra, ilagay nyo sa GCash. Dahil yun ay para sa, pag wala kang kalaban, panalo ka. Pag wala kang masyado. Kasi sabi ng mga customers mo, marami din daw mga nag-GCash doon. Tapos, sandalian lang. Kasi nagagastos nila yung pera. Kasi talaga dapat sa GCash guys, may extra pera ka talaga. So, yan lang guys. Bilang nagtitindahan, kailangan meron din tayong GCash. Kung may pera ka namang nakatabi dyan, tapos, iniipon-ipon mo lang. So, gamitin mo na sa GCash kasi mas malaki din yung dadagdag. As long as kaya mo kontrolin na hindi siya gastusin niya. Tapos palakihin mo siya dyan sa GCash. Pwede naman pag napalago mo na, kung magatubo na yung tinubo ng GCash mo, pwede mong gastusin yun. Pero wag mong ubusin mo Wag kagaya sa akin guys na nagalaw ko yung GCash ko. Pero kaya nga tinatry ko. Pero yung tinubo ko nandito guys. So yun lang din naman yung ilalaro ko. Yun lang din yung ipapasok ko para tumubo na rin ulit. Kasi nga, bagay kasi kaysa naman wala tayong pambili ng panindan na yun tapos may naghanap. Sayang din kasi guys. So kaya binibili ko kahit wala pang naghahanap. Pero alam ko naman kailangan yun. So, parang extra na yun guys. So, anytime na mga ilangan sila meron. Kasi alam ko talagang ginagamit yung mga school supplies na ginagamit ko. Hindi ko lang sure. Minsan kasi bigla na lang silang mga kailangan ng ganun. Tapos seasonal pala. Tapos ganun guys. So, minsan wala. Ay mabuti sana kung nakakatakbo agad ako sa tindahan. Ay minsan nagsasarap ako kasi nga mag-isa ako. So, kailangan ko talaga may kasama. So, baka sana gumanda yung takbo ng tindahan ko. So, para makakuha na rin ako ng kasama ko dito sa tindahan. So, para pwede akong umalis anytime kasi merong magtitinda. Kasi mahirap din yung ikaw lang yung mag-isa, tapos pag may lakad ka, may pupuntahan ka, hindi ka basta makaalis, tapos kung kailangan mong bumili, kahit saglit lang yung bibili mo, kailangan isara mo muna yung tindahan mo. Mahirap din kasi, ang hirap kaya minsan, pag nakapagbukas na ako ng tindahan, tinatamad na ulit ako magsara pag may pupuntahan ako, kaya minsan napapabukas bukas, kaya gano'n. So, yun lang guys, thank you so much for watching, and yun guys, sana nakatulong sa yung video ko, and sana ay i-subscribe nyo na rin ako guys. So, yun lang, bye bye!